Okay mga lods, welcome back to another poverty porn by Awit Gamer. Ito yung tulong na sugal sugal promotion na may onting charity. Ngayon, ganito kasi sa social media, actually hindi lang naman to sa social media. It's what you call product placement. Okay? So ito etong mga ganitong galawan, papakita ko sa inyo. Ito. Nakita nyo to? Etong sign dito, that's already product placement. Tapos yung sa t-shirt niya, yung kanyang sugal promotion, okay? And then yung nagpo-promote pa rin siya. So basically this is a content about sa pagtulong, poverty porn, tapos sabay merong konting tinatawag natin na merong konting promotion. Actually, mas marami yung promotion eh. Bakit ko nasabi? 1, 2, 3, 4. Putik. Ito talagang si Awit Gamer. Alam mo, okay lang. Para sa akin kasi okay lang na tumulong ka. Pero mamaya na natin pag-usapan yon. Let's go first dun sa legality nitong pinopromote niya. Kung ito ba ay legal or hindi. Nasa akin ngayon ang listahan ng PAGCOR registered PAGCOR supervised entities. Ito yung mga tinatawag natin na mga pinayagan ng PAGCOR. So kung kunyari meron kayong kaibigan, meron kayong social media influencers na nagpo-promote ng sugal, titingnan nyo lagi dito sa listahan na to. Kasi ito yung pinaka main point kung bakit kailangan yung tignan dito. Kasi kung walang kung walang protection yan sa ating bansa, wala kayong protection sa bansa natin kung wala dito sa listahan na yan. Halimbawa, tinakbuhan yung pera nyo. Hindi nyo mahahabol yun. Dito kasi pwede pa eh. Pag nagka-problema, yung mananagot sila sa gobyerno. Meron kayong guarantees dito. Sa illegal kasi wala. Yun yung pinaka-main, okay? And hindi nyo rin alam kung dinadaya kayo or hindi. Kasi yung mga ganito, tong mga PAGCOR associated na mga sugal, they are actually following the strict regulation ng PAGCOR on fair play. Kasi ganun dapat yun eh. Meron kasing fair play checker dyan eh. Pero technical na masyado yun eh. Basta ang sinasabi ko lang sa inyo, hindi kayo magkakaroon ng lisensya sa PAGCOR kung wala silang checker. It's for your own protection. Kaya sinasabi ko sa inyo, hanap kayo ng mga ganito. Mas marami kasing ganito. Isang Google lang yan. Ganun lang kadali ito. So anong pangalan nung sa kanya? Gili Evo. Okay. Ang kulit dito si Awit talaga, parang hindi nagtatanda. Okay, HIJ, ayan. Isa lang, JKS Tech Solutions, yan lang. Wala yung Gili niya. Try natin. Wala. Pina-find ko, wala. So, in my opinion, given this listahan, this is an illegal gambling website. Palakpakan natin siya. Kasi mas mabilis naman talaga yung pera sa illegal. Sobrang bilis dyan. Kasi like, magpasok ka pa lang ng pera, meron ka na agad cut dun eh. Tapos minsan, matagal pa sila mag-cash out. Kasi, iniipit nila yung mga players eh. I'm not sure kung yan yung ginagawa ng Gili Evo. Tingnan natin Gili Evo legal. Ayan hanapin ko sa Google. Google ko na mismo legal. Wala rin ako nakikita. Tingnan nyo. Okay. Ayan. Wala. Ayan. Ibig sabihin talagang it's illegal. Kaya wag nating tularan. Okay, so punta na tayo rito. Bigay ko pero bukal po sa symbol dito. Guys, ako po si Awit Gamer ay handang tumulong po sa kababayan natin na nasa lanta po ng bagyong Yuan sa Cebu. Ito kasi yung problema ko sa mga ganitong klaseng video. I mean, okay lang naman tumulong ka eh. Pero this is virtue signaling na tinatawag. Ang masakit pa dito, it's a virtue signal in the guise of promoting a sugal. Kasi it's a sugal promotion whether you like it or not. Kasi merong tawag dito, anong tawag dyan, may links eh. Doon pa lang alam mo na eh. O yan, kita mo. 2 ulit pa. Mine 10 kyaw. Tapos meron pang pamigay, di ba? So I'm just saying sa inyo, this is not something that you should, anuhin nyo. Ito yung mga bagay na dapat nyong hindi tinutularan kasi delikado yung mga ganyan eh. Tuloy natin. Ako po ay pupunta ng Cebu ngayong 17. Sana po marami tayong matulungan doon. Kababayan natin sa Cebu. Na-announce pa talaga, no?
alam nyo, ako suggest ko lang sa inyo, kasi marami naman kasing NGO, kunyari Angat Buhay, na tumutulong sa mga ganyang sitwasyon. Pwede nyo naman paabot yung tulong nyo dun eh. Kung para hindi na, kasi itong mga ganito kasi, mukha lang talagang mabait, pero in reality, it's there natin. Eto, walang sugal tapos may links ng baba sa sugal, tama. Wala kang maloloko, tumulong ka kung tama, na player banker, 'di ba? Kung gusto mong tumulong, wala nang marami pang salita ato. Doon ka mautas. Ayan. Wow, bait mo naman, idol. Bait mo sana kunik. Yan nga yun kasi. Alam nyo, ang mahirap kasi ngayon talaga. And even sa tingin ko pati mga politiko ganito din yung galawan na dapat yung maging wari kayo. Yung magpapakitang tao sila na ganyan. Kasi ito pagpapakitang tao yan. Eh. Of course, I'm not saying na hindi mabait si Awit, okay? Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko dito, hindi niyo muna kasi kailangan gawin yan kung gusto mong tumulong. Like ako, nag-ano ako, pero hindi ko naman sasabihin sa inyo kung ano yung level ng tulong na ginagawa ko. It's for me to know and it's for you to find out. Pero, pag hinahayag mo kasi yung mga ganyan, meron kang ibang motivation. You're trying to show people that you're a good person. Even though, I mean, yeah, siguro assumption na lang na mabait si Awit the Gamer. Nandun na ako eh. Pero ang akin lang sana, wag na, lalong ito pa yung pinaka ayoko rito sa video na to eh. Kasi it's using the tragedy in Cebu to promote isugal. Legit. Ayan no. Kita mo, di ba sugal yan? Ang masakit pa doon, nung tinignan ko sa Pagcor, wala naman siya doon sa listahan. Ibig sabihin, you are using the tragedy of Cebu, yung nangyari sa Cebu, to promote an illegal gambling. Tama. Ganun eh. Ganun talaga eh. Ay nako. Nakaka-disappoint talaga galawan nito. Now, kung napanood niyo yung unang content natin, ang akin lang, bakit wala siya doon sa listahan ng 15, di ba? Asan ba yun? Sa 15 influencers, wala siya doon eh. Ayan, no? Wala siya dyan sa 15 eh. Na kinasuhan ng CICC. Ayan, no? Nandito si Wamos, pero wala siya. Eh, ganun din naman eh. Ang akin siguro, kaya ganito yung galaw ng gobyerno. Kasi they're looking for the most people na siguro mas malaki yung kinita, ganyan. Or I don't know. Kasi lahat tayo alam naman nagpo-promote ng sugal si Awit Gamer eh. Ang problema lang, gusto niya kasi yung paldo agad. 'Di ba? Ang dating estema nito, ang dating galaw nito, hindi na daw siya magsusugal kasi nalulung na daw siya. Pero eventually, nag-promote uli ng sugal. Ibig sabihin wala siyang isang salita. Diba? Ngayon, balik na naman uli doon. Kasi parang vicious cycle yan eh. Sinusuportahan niyo yung maling gawain. Yung maling gawain, kumikita ng malaki, gagawin niya uli yung malaking gawain. So, kailan titigil yan? Diba? Tapos kayo naman, yung mga nanonood sa kanya, tuwan-tuwa pag nakakakuha ng pera. Hindi, nakakainis eh. I mean, lahat ng tao pwedeng magpag-giveaway ng ganyan eh. Pero tandaan nyo, ginagamit kayo para sa engagement niya. Maraming ganyan eh, yung nag-engagement farm para ng pamigay-pamigay, di ba? Kaya ako mas gusto ko kayo, nagagalit na lang kayo sa akin kasi hindi nyo nagustuhan yung post ko. At least doon, yung genuine, yung inyong gigil sa akin. Ito kasi nakakainis eh. Nakakainis kasi yung ginamit niyang team nito or yung motif nung kanyang video is yung nangyari sa Cebu. Man, yung nangyari sa Cebu is talagang seryoso. 'Di ba? Nakikipag-away tayo kung kani-kanino para dun sa nangyari na 'yon, 'di ba? Yung mga politikong harbas inaano natin, kino-call out, minumura natin yung mga contractor, miski yung mga private contractors na bumuo ng kung ano-ano, minumura na natin. Tapos here is a guy na he will use the platform of what happened sa Cebu para i-promote yung sugal niya, man. Like, fuck this guy. Literally fuck this guy, man. Sorry kung nadi-disappoint kayo dahil nakakapagmura ako sa mga ganitong bagay. Pero it's just so frustrating para sa akin. Ang masakit pa dito, this is not the first time na nakita ko siya ng ganyan. Ang tagal ko nang kino-content yung tao na yan. Since 2020, ano yun? Since 2021. Oh, ganun katagal. Or maybe even, hindi, 2022 siguro. Hindi, tama, 2022. 'Di ba? Ang point na ang pinopoint ko rito, ganyan yung galaw niya hanggang ngayon, pero may tumatangkilik pa rin. Tapos napo-frustrate kayo sa mga kagaya ko for calling this out kasi hindi naman siya nagbabago, hindi naman tumitigil eh. There is always something to call out. 'Di ba? Nakakainis. Ikaw din naman, Nico David, nagpo-promote ka rin ng sugal pero tumigil na ako.
That's the main difference. So, the only way para ma-disqualify ako rito is if I am promoting now. Yun lang yun. As in ngayon or quite recently, siguro a few days ago or a few months ago, give or take. But if I have stopped for many years now, it means that I did change. Hindi ko kailangan ng public na sabihin ay nagbago ako. Kasi parang si Kaawit lang din ako nun. Sasabihin niya tumutulong siya sa kapwa niya, kaso nagpo-promote siya ng something harmful sa kababayan niya. It's very frustrating mga lods. Promise ko sa inyo. Nakakaputang ina. Dami nga ni JK Labao. Nico, nagmumura. Ay, kamura-mura naman yung sitwasyon talaga. Pasensya na kayo. I apologize if I feel frustrated dito. Kasi I've been covering this guy for years now. Years! Pero wala eh. Ganun pa rin eh. Balik ng balik dun sa dati. Ngayon, I would like ang CICC to take accountability for this action. I have all the data. Yung tinutukoy ko kanina siya yun. Oo, dalihan mo. Sige na. Magre-resource person ako. Kay Awit, magde-testigo pa ako. Kasi wag yung mga wag yung kapatid niya lang, damay nyo lahat. Yung malaki, yung maliit, damay nyo lahat, no exception. Kasi they are going to ruin a generation of people na mahuhook dyan sa ganyang sugal. Kasi tingnan nyo to, ito lang yung ko dyan, may mga nag-haha, okay yan, disqualify na agad yan, pero may nag-like, pero may nag-heart, di ba? Dito rin, ganun din yung idea. So, at least makakakuha siya dyan ng, let's say, 10 players. Yung 10 players na yon, meron doon ibang matatalo, meron doon ibang mananalo, pero may isa or dalawa doon na malululong. Doon pa lang talo na agad tayo eh. Walang panalo talaga eh. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.